Once Good Friday comes, Easter Sunday. So, itong Romans 8 ay napakaganda dahil ito ang technique sa triumphant living in the Lord. Before I start, nasaan ang anak ko? Okay. We will pray first. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Let's bow down our heads before the Lord. Oh, hallelujah. Heavenly Father, look upon us today from your holy habitation in heaven. And as I minister your word, I pray that you will bless your people with a land that overflows with milk and honey. Lord, I pray that the words that will come out of my lips will be your own. It will be seasoned with grace and blessings. And it will be an abundance of rain in our midst. Lord, I pray that your peculiar anointing will come to each and every one to us today for your honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dito sa tayo, ang ating scripture is from Romans 8, verse 18 to 30. Okay? Ito po ay isa sa paborito kong scripture sa Bible dahil ito nakapaloob yung buhay natin from earthly things to the heavenly, and we come from glory to glory. So, ang sinasabi po dito ni St. Paul, I consider that our present sufferings are not worth comparing. I consider that our present sufferings, sadness, loneliness, loss of loved one, bankruptcy, lack, they are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For creation, waits with eager expectation for the glory in us to be revealed. For creation was subjected to prostration, not by its own choice, but from the one who subjected it in hope that creation will one day be liberated from the bondage to decay. And we know that in all things God works together for good, for those who love Him and are called according to His purpose. For those who foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Kaya sinasabi sa Philippians 1:6, I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you and in me, He shall finish it unto the coming of our Lord Jesus Christ. Siya ang nag-umpisa ng trabaho sa iyo mula nang ikaw ito manggap kay Lord as your Lord and Savior. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall fulfill it to the day of the Lord Jesus Christ. Kailangan lang mula umpisa hanggang dulo ng ating buhay at ma-redeem ang ating mga bodies. When we can complete, the Lord can complete His adoption to our sonship. Ano ang kailangan natin sa buhay na ito? You need the Holy Ghost of fire. Amen. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. In Psalm 90 verse 10, 70 years is given to us. Dahil malapit ang aking birthday.
I will be 37 na baliktad. Oh, natigilan kayo, no? It was the movement of the Holy Ghost of fire in my life that keeps me alive up to today. And Psalm 90 verse 10, 70 years is given to us. 80 when we are strong. Yeah, strong ako. Strong si Pastor Bing, Sister Mel. Ang sabi doon, and greater percentage of that. The greater percentage of that 70 to 80 years will be full of labor and troubles. Because weakness shall overtake us. Grabe, no? Yun ang sabi ng psalmist. Pero anong sabi ni Lord? You will go from groaning to glory, and from glory to glory in your life. From this day on. Tingnan ninyo po, from groaning, mula sa pagdaing ko nung una, ilang taon lang ako noon, in my early 30s. Pag nakita niyo po ang picture ko nung ako'y mawaran, 30 lang ako ha, matatakot kayo. At tingnan niyo yung picture ko ngayon, mas bata ako ngayon kaysa noon. Bakit? Ang sufferings kasi, nagpapatanda sa tao. But when the Lord lift that up, paano niya ginawa? Yung buhay ko na andun pa rin ang problema. But nang ibaba niya ang anointing, because the anointing breaks the yoke and bondage, at binigay niya sa akin ang gifts of the Holy Spirit, para magawa ko ang dapat kong gawin para ako makakawala sa sitwasyong yon. I was never the same. So I go from strength to strength, and I go from faith to faith, and I was never the same. Hindi ko na makita ang sarili ko noon. Hallelujah. Kanina when I was sitting there, parang yung kaliwa kong pa ay masakit. Sabi ko, teka. And I hear the voice of the Holy Spirit. Dance. Dance and move. Dance and move. Awa ng Panginoon, we are getting to have our 54th year wedding anniversary. Di ba? Sino makakagawa niyan? Si Lord lang. Si Lord lang kasi ang pangako niya, you will live to see your children's. Kaya pati apo ko kay Sak, makikita ko pa. At yung anak ni Nika, makikita ko pa yung magiging apo ko sa tuhod sa kanya. Why? It was because of the anointing of the Holy Ghost of fire that has kept me alive. Sabi niya kanina, the Lord will send the abundance of rain. He will open the floodgates of heaven. I want to be soaked with that rain. Ayoko nung tatampisaw lang ako. Sanay ako maligo sa ulan. Bata pa akong maliit. And it's so nice experience to bath in the rain. Ibang klase pag kayo naligo sa ulan. Yung matatanda na, huwag na. Makakaisipunin. Now, itong ating scripture na to ay napaka-loaded. Okay? Sabi nga niya sa Acts 17:28, in Him I live, I move, and have my being. In Him I live, I move, and have our being. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Christ, the hope of our glory. Bakit? Yung patotoo natin. Kaya tayo as Christians, aalagaan natin yung ating patotoo. Do not put a disgrace on that testimony. Kung na-deliver ka na ni Lord doon, huwag ka nang babalik sa dati. Take good care of that testimony. No? Kasi yun ang way to overcome the evil one in the book of Revelations.
So, itong purpose ng Romans 8 is to help us live triumphantly in times of trials by understanding the certainty of the future glory. Ito ay kalasag natin na tayo nang mumuhay sa gitna ng mga pagsubok na meron tayong foresight na meron itong kapalit na kaluwalhatian. Binabalance kasi ng langit na kung ano ang iyong mga hinaing, anong iyong mga sufferings. Ito'y babalansihin niya ng gloria. Yun ang napakaganda sa ginagawa ng ating Diyos. So, the underlying theme of this is triumphant living. At ang sinasabi dito ni St. Paul, tungkol sa sufferings, ito po ay in general terms. Yung mga sufferings like sadness, loneliness, bankruptcy, sickness, loss of a loved one, general yan. Yan ang sinasabi niyang kung anong dinadanas niyo ngayon na sufferings. You cannot match it with the glory you are going to receive. Aahunin ka niya dyan. I experienced that in the year 2017. January 3, my youngest brother-in-law died. 2017. January 4, 2017, my own brother died. Come 60 days after, my mother died. And come 8 months after, another brother died. You can just imagine the toll on the emotions. Hindi na po ako makaiyak, dry na ang aking luha. Naglilibing kami doon sa aking bayaw. The following day, naglilibing ako sa aking kapatid sa iisang bayan. Oh! Hindi ko na makita yung sarili ko. Walang tigil ang burol sa aming ancestral house. One after the other. Kapatid, lahat tayo may dinaranas. Kung wala ang Panginoon sa atin, if the Lord is not with us, then when trials come to us, it will ruin us like a flood. Hindi natin kaya. Kung naranasan nyo sa buhay nyo yung halos wala na kayong iiyak, ako, sa ngayon, ang hirap ko pong umiyak. Why? Sa dami ng sufferings kong dinaanan, natuyo ang aking tear duct. Kaya ngayon nakikita niyong may eye mo yan. Ang hirap pala lang hindi kayo makaiyak. Kasi dumaan ako sa matinding 3 klaseng baptism. Baptism of repentance, under John the Baptist. Baptism of tears, suffering. Lalo ng pastor, ang dami niyang ring. Di ba? Meron kayong college ring, engagement ring, wedding ring, at pag kayo naging pastor, meron kayong isang ring, tire ring. Bakit? Mag-hold kayo ng congregation, lalo ako nung una. Diyos ko. Tawa-tawa si Ate Jo. Bakit? Sobrang anointing ng aming group. Lahat ng anointing na andun, including the anointing, 70% of the congregation is anointed with the gift of criticism. Ano, Brother Bing? Kakarelate ka. Kaya, ang pastor, may final ring, tiri ring. Punta ako ng dagat, dinala ko ng asawa ko doon sa dagat sa aming bayan. Sa hindi ko na makaya ang pressure ng ministry. Kaya tumayo si Pastor Ian. Binabato ko dagat. Sabi ko naman sa iyo, kuya ako magpastor bakit ba? Hanggang yung dagat, nagagalit na rin, Bakit mo ba ako ginawang pastor? Ayaw ko naman ito. Taga-numero ako. Numero ang profesyon ko, ba't mo ako ginawang pastor? Hay, nako mga kapatid. Yan ang aking suffering. Salamat sa Diyos.
hindi ako nagkaroon ng tiriring. Ang ipinalit ng Panginoon, 4 na lisensya ng PRC. Inalis niya ang tiriring. Oh my God. So, sufferings in general terms that we experience in life, sadness, confusion, sorrow, loss of a loved one, lahat na talagang iiyak ka, sasabi mo, oh, meron pa bang mahirap-hirap dyan, Lord? Okay. So, creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Creation was subjected to prostration or bondage, not of its own choice. Hindi siya namili ang creation. Creation will be liberated from the bondage as the sons of God are revealed. Makakalaya lang ang creation. Pag tayong mga anak ng Diyos ay nilutaw ng Diyos na yan ay anak ng Diyos. Lalaya lang sila pag tayo'y lalaya. Ang ating glory, ang glory ng creation para ma-delivered sa bondage at decay is tied to the glory that is inside of us. So yung mga dagat, yung mga baha na yan, yung mga nangyayari, para sila makalaya ang nature, ilabas mo na ikaw ay anak ng Diyos. How do you know? Di ba pag kayo may suffering, walang tigil kada dasal niyo, Diyos ko, Lord, yawalabas, shikina, yalabas, Lord! O yun, sasabihin ngayon ng halaman sa tabi mo, yun, anak ng Diyos yun. Lalaya na rin tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nag-praise at nag-worship sa akin, bubuhayin ko ang mga bato. O di may bulkan, puto ka ng bulkan, baha, nag-aaho ng nagbabagsakan, dahil tamad mag-worship ang tao sa Panginoon. Gusto nga ng creation na malaman. Sino ba ang anak ng Diyos? Kung ikaw ay anak, nakita nyo, anong mangyayari? Like Adam and Eve before they sin. Bawat movement ng mag-asawa, bawat lakad ng mag-asawa, ano po ang nangyayari? Namumulaklak ang mga halaman, namumunga ang mga puno, naiiba ang atmosphere. I hope and pray that we will reach that kind of anointing that as Christians, when we walk, mabubuhay ang mga patay. Patay na negosyo ay kikita. Mga taong may sakit, kita mo sina St. Paul, anino lang nila gumagaling ang may sakit. Kahit anong grabe, it takes a lot of the anointing of the Holy Ghost of fire to do it. Lalo sa panahon ngayon, nakakaiba na ang mga nangyayari. The gift of miracles is prevalent. So creation will be liberated from bondage as the sons of God are revealed. Dito sa scriptures na to, sa passage na to, makikita natin ang 3 klase ng groaning, 3 klase ng hinaing, 3 klase ng pagdaing at paghingi ng tulong. First, the creation groans. Umiiyak. Lumuluha ang kalikasan. Comparative significance of grace and glory, yan ang makikita natin sa verse 18. Sinasabi doon na suffering is in one hand, but there's a hope for glory on the other end. Okay, suffering is in one hand. Okay, ito po ang isa kong nakita dito. Na-bandage po ang creation, di ba? Ang sabi ni Lord sa pagsunod sa kasalanan ni Adan at ni Eva, ang sabi niya ang ground will be cursed. Thorns and thistles will grow in that land. Kaya ang lupa may ulalo. Ang laki ng lupain, walang production. Lagi kang abonado. Why? It was under curse. It was at the period of decay. Kaya kung ang mga nagtatrabaho doon ay mga anak ng Diyos, as you exercise your power and you show yourself to this creation that you are a child of God, ha-harvest
ang lupang yon. Dahil nawawala ang sumpa, nadideliver sa bondage of decay, yung naliliberate yung lugar. So, sa isang bahay na halimbawa because I'm both Pastor Ian and me, we are appraisers. So, ako naka-experience ng appraisal ng bahay na minumulto. Kasama ba sa appraisal yung multo? But when you step, meron nga akong kasamang appraiser na nag-appraise ang bahay na minumulto. Nagkasakit ng napakatagal. So, hindi po ganun. Kasi dinideliver mo yung lugar from the bondage. Kasi ibebenta eh. Di ba? Para mawala ang utang. Eh, hindi nga mabenta kasi may kasamang multo eh. Pero kung Kristiyano ka, mararamdaman nyo po. Pag nag-work ang anointing, mararamdaman nyo sa walls kung may nakatago. Kaya nga kapag bibili ka ng second-hand homes, kailangan i-repaint mo. Baka nakakabit dyan yung mga makabit sa dingding. Yung mga dekorasyon ng bahay, tungtungan nila yan. Mga Thai dancers, mga nakakatakot na mga nilalagay sa wall. Kaya ang ating Christian homes, kailangan particular din tayo sa ating nilalagay sa ating loob ng bahay. No? Kasi tungtungan nila yan. So the creation groans. Ito po ang tawag dito ay law of thermodynamics. Nakarelate ako sa aking apo. This is law of thermodynamics na decay. Paano mo iano yan? No? Katulad sa amin, ang lupa hindi mo mataniman. Kasi ang lupa para maging susceptible sa planting, sa agriculture, kailangan 7 ang kanyang pH factor. Ang lupa namin sa farm, wala pang 3. Bakit na abuso ng mga tao? Kaya ang laki ng role natin as Christians to preserve the environment. Yung inyong mga plastic, huwag tapon ng tapon, ikat nyo, lagay nyo ng tubig, lagay nyo ng water plant, o di meron pa kayong mga danghalaman, huwag tapon din ng tapon. At kaya mandated sa atin na tayo ay maging malinis sa ating mga bahay because a Christian home is a witness to the word that Christians live in that place. Sabihin mo, Kristiyano yan, lalo kung pastor yan, kaka-Istanbul, dumi-dumi ng bahay niya. Hindi pwede. Hindi pwede. You must be an example. Diba? Kailangan mayroong order and cleanliness sa atin. Hindi lang tayo malinis, magandang magbihis, pero bulok ang ating bahay, bulok ang ating pagkatao. Kaya nga, merong working ang Holy Ghost of fire para masunog yung mga lugar na hindi maganda. So, groaning, now, creation groans. So, umiyak ang dagat. Yung kasalanang ginagawa, corruption, lahat-lahat na. Ano po nangyayari? Bumibigat ang karga ng lupa. Ano nga yung pagbigat? Ay dilindol, bagyo. Hindi na malakaya ang load eh. Kaya kung isa lang, people are all walking in darkness. Halimbawa sa opisina, maraming lagayan, maraming palusot. Pero ikaw ay hindi pumapayag. Basta, kung di ka man kumontra, basta hindi ka nagawang kamukha nila. It slows down the flow of evil. Para kang isdang maya-maya. Di ba ang isdang maya-maya, nilagay mo sa dagat? Di ba nasa dagat sila? O, di ba maalat ang dagat? Eh, bakit pag hinagong mo ang isda, inaasinan mo pa para iluto? Hindi pinasok ng alat. Hindi siya nahawa. Yan ang law of thermodynamics. Hindi na decay. So, bawat kilos natin as Christians, may effect yan sa nature natin ginagalawan, sa bahay natin tinitirikan, sa pagkain natin kinakain, sa ating nakikita mga bulubundukin, kasi napipurify sila at naaalis dun sa bondage of decay. Okay, so the believer groans. Tayo, we are groaning. In Exodus 23:19, Deuteronomy 18:4, yung ating spirit are saved.
Okay? But we still live in dying bodies. Sinasabi ko ba na si Pastor Roseli hindi mamamatay? My time will come. But I praise and thank God. Nakita ko doon sa social media, mga classmate ko ng high school, kakaunti na kami. Kakaunti na kami talaga. Nakakaiyak. Wala ka na matawagang mga classmate. But the mere fact that I'm still standing in front of you, marami pa akong birthday na darating para mag-preach ng Word of God. Bakit? Sinasabi sa Book of Proverbs, look at the condition of your flock. Sinitinan ko yung condition nyo, sinong titingin? Pagpikit na ako. Pipikit ako. But I will have a king's death. Hindi ako mahirapan, tutulog lang ako, pagising ko, andun ako. At natiyak ako. Sa dami ng kaluluwang nadala ko kay Lord. Ang aking korona ay hindi maliit kasi laki ng bilao. I'm confident of that. Kasi lagi ako nananaginip ng crowns. Sabi ko, namimili pa ako. May malaki, may maliit. Sabi ko, laki naman to kasi laki ng bilao. Sanay ako magsuot ng malalaking sombrero dahil sanay ako sa bukid eh. Ganun kalalaki. So, tayo'y nag-grown. Diba? Bakit? Nag-iintay pa tayo ng ating adoption, ng ating total adoption sa sonship. And that can only take place when our bodies, when we have the redemptive bodies. Kaya itong buhay na ito sa ngayon, no? Ingatan natin. Ingatan natin. No? Ingatan natin itong buhay na ito. Stewardship of life yan eh. Kanina, bago ako pumunta rito, sabi dito, looking young is not man-made. It is a product of how well you have lived in the power of the Holy Spirit. Di ba nakita? 37 na? Oh, wala akong pampahanat, wala akong botox. Natural yan. Okay? So, looking young is not man-made. Naalala ko tuloy. Merong babae, kwento lang naman, na umuwi na kay Lord. Mabait siya, nakapaaral ang mga kapatid, tumutulong sa mga kamag-anak. Ngayon, na-aksidente siya. Sabi niya, Lord, bakit mo naman ako kinuha? Ang dami ko pang trabaho eh. Sabi niya paano ba naman kita makikilala? Yung ilong mo tumangkad, hindi naman ganyan ang pagkalalan ko sa iyo. Yung panga mo, naging bilog, yan ang may dating medyo square. Yung kulay mo, Pilipina ka ba't ka naging Amerikana? Pasensya na anak, hindi kita nakilala Okay, looking young is not man-made. It is a product of how well you have lived this life in the power of the Holy Spirit. Serenity in your face shows more than the mirror does. Maganda ka nga sa salamin. Meron kasing salamin nagpapaganda. Pero totoo, hindi totoo yun. Wala kang serenity sa iyong mukha. Lagi ka na lang nakasibangot. Sabi nga ni Lord kay Cain, kung tama naman ang ginagawa mo, bakit ganyan ang pagmumukha mo? Bakit nakasimangot ka? Kaya pag kayo nakakita ng kapatiran na nakasimangot, mali ang ginagawa niya. Okay. Looking young is not a man-made. So, saan nanggagaling ang youthfulness natin? It is the Christian discipline, no? That we exercise in our life.
Inner order, yung sinasabi ko sa apo kong, you order your private world. Baka you are very strong outside, but you are stricken inside. Maganda sa labas, malakas, pero pag tinusok mo, walang laman. Madaling masaktan, malitong-lito ang mga isipan. Kailangan cleanse tayo inside and out. That gives youthfulness. Ito yung magagawa lang niya pag pinayagan natin siyang mag-join sa ating spirit. So, kaya nga sabi, the peace that God gives you will guide you in the decisions you make, in Colossians 3:15. And one thing the most beautiful thing that happened to us is when we receive the Lord as our Lord and Savior, we have the peace with God. And we walk over the face of the earth with spikes on our shoes, with the gospel of peace. Kasi meron tayong peace of God. Kaya kahit anong lakaran mo mga paghihirap, nilalakaran mo yun ng may kapayapaan. Sa kabila ng mga dinadaras mong paghihirap, bakit may kapayapaan ka? Di ba? Yun ang kailangan natin at yun ang pampabata. Okay. So youth is not about chasing age away. It is about living a life of alignment in the Holy Ghost. Kailangan naka-align tayo. Kailangan may mangyaring maganda sa ating buhay, yung kapayapaan, and this peace cannot be violently shaken from the time of John the Baptist. Ano mangyanigan yan? Meron kang kapayapaan na hindi mo kayang ipaliwanag. Talagang payapa ka. You move your bodies daily. Isa yan. Kaya ako, pag gising ko sa umaga, hindi ako senyorita, nagtatrabaho ako talaga. I really work. Alam mo, Sister Masi yan. I'm a worker. Kasi exercise yun eh. Wala namang masamang magsumba at kailangan natin yan. Ay kung ako naman may pamamaraan ng pagsusumba ng pagwawalis, paglilinis. Sabi nga nung doktor nung ako ay na-hospital ng 9 days kasi hindi ko maigalaw ang aking kamay at balikat. Sabi niya, alam mo kung gagawin mo? Kumuha ka ng walis at itaas mong kamay mo at ang mga dingding mo, linisin mo na linisin. Gumaling nga ako. So, pampabata yun eh. At isa pa, you choose simplicity rather than complexities. Huwag mo pahirapan ang buhay mo. Kukuha ka ng hulugan, di mo naman kaya, kadalasan naman sa hulugan. Kaya mo lang mag-down. Pag nag-alternating monthly payments ka na, mahirapan ka na. Bakit? You get things on credit. But when you make alternating bill payments, then it becomes a debt. And it becomes a trap. Ang trap, tatlo ang characteristics niya. Ang gandang tingnan, ang daling pasukan, ang hirap labasan. It's so nice to look at. It's so easy to get into it, and it's so hard to get out of it. Naranasan niyo yan. Pag kayo may utang, di ba? Ay, di, wag nang, don't spread yourself too thinly para hindi na maraming isipin. Mapanatili mo ang iyong kabataan. You keep your mind curious. Yan, ang maganda. Ang iba kasi, lalo pag nag-retire sa mga trabaho, wala nang ginagawa. Di ang daling mamatay, di ga? Basa ng basa. Aral ng aral. Develop your skills. Kahit matanda ka na, matanda na ako. Mas maganda. Kasi mas marami kang oras. Tapos ka na magpaaral ng anak. Tapos ka ng mga anak. Ang dami mong panahon na makagawa ng tama at ikabubuti ng iyong katandaan. Di ba? So, you keep your mind curious. A living mind keeps the body well. Di ba? Itong isip na ito kasi naman talaga nagpapahirap sa atin eh. Di ba? O saan ka dinadala? When your life is calm, this become life and time becomes gentle to you. Kaya haba ang buhay mo.
you protect yourself by resting properly. Hindi kayo ng kayo, trabaho ng trabaho. Another groaning is groaning of the Holy Spirit. In Romans 8, verse 26-27. Uttering unutterable groanings for us on earth. He grants for us over, tayo kanyang tinutulungan sa ating mga problema, trials, our pain, weaknesses, and sin. Dahil we have lots of weaknesses. Ang dami nating kahinaan. Kailangan natin ng Holy Spirit, di lang kalakasan. So when we receive the Lord as our Lord and Savior, binigyan tayo ng Panginoon ng pamamaraan para tayo makakatayo, paano a-advance ang ating buhay, paano tayo mabubuhay na matagal sa ibabaw ng lupa hanggang tayo ma-redeem ang ating bodies. At yung mga pamamaraan na yan, when we receive the Lord as our Lord and Savior, yan ay package na dumating sa atin. So yung sinasabi ko nga kanina, that we will pass 3 kinds of baptism. Baptism of repentance, baptism of tears, yung tiriring, and baptism of fire. That's the baptism of the Holy Spirit. And in the baptism of the Holy Spirit, bigyan niya tayo ng 9 gifts. No? Para siyang ubas na nakakumpul. 9 gifts. You have the vocal gifts, the gift of tongues, interpretation of tongues, and the gift of prophecy. The gift of tongues plus interpretation of tongues equals prophecy. You have the word gifts, the word of wisdom, the word of knowledge, and the gift of discerning of spirits. Then you have the power gifts, gift of faith, gift of miracles, and you have the gift of healing. At sa gift of healing, hindi lang katawan ang hinihil niya kasama ang financial healing, healing of memories, healing of the past, healing of relationship. Pagkadalasan, pag kayo gumaling sa emotional healing, psychological healing, kusang gagaling ang sakit nyo. Kasi karamihang sakit doon ang gagaling sa negativity sa loob ng ating katawan. Like migraines, ang galing yan. Sa anxiety, sa worry, sa stress. Oh. Ano pa? Yung sakit sa puso, saan galing? Hinanakit bukid, tampong bayan, hinanakit dini, hinanakit doon. Yan. Kaya nga sabi ni Lord, magpatawad ka kahit hindi katawad-tawad yung tao. Kasi para sa'yo yun. Kasi pag hindi mo yan inalis sa katawan mo, di ba ayaw mo siyang makita, galit ka sa kanya. Eh pag nalala mo siya, dahil galit siya, galit ka. Kasama mo siya araw-gabi yung kaaway mo. Pag lubog niyan sa'yo, dahil galit sa'yo, bukol. Yan ang tumor. Kuha natin. Minsan, napatawad mo na ang sarili mo, ang kapwa mo, lahat-lahat. Hindi mo naman patawarin yung sarili mo. Yun ang pinakamabigat. Kasi, inuukil-kil ka ng iyong konsensya. Ganyan ba, Kristiyano? Mali na naman ang ginawa. Tandaan natin, Jesus Christ is higher than our conscience. Kaya nga, when you have Jesus, you have everything. Kasi ang Holy Spirit is the Spirit of Christ and the Spirit of the Father. Iisa sila in 3 divine persons. Siya din yun. Ang ating Panginoon ay nasa right throne of God ngayon. Sino kasama natin dito? The Holy Spirit. It's the Holy Ghost of fire. Yan ang magbubuhay sa atin. So, pag nandiyan, eto na. Ito, sinasabi dito, the Holy Spirit groans in unutterable words. Wordless groans. Paano ba yan? Okay. When you are baptized with fire, you are baptized with the Holy Spirit, the initial evidence that He lives within you now is praying in tongues. And you will realize at this moment, kung kayo ay hindi pa umaabot sa estadong ito ng inyong Kristyanismo, you are missing out a lot of things.
Why? Kasi praying in tongues. Why you should pray in tongues? At paano po yan dumadating? You open your mouth wide, you will receive syllables. It's not in English, it's not in Tagalog or any non-vernacular. Ang sinasabi sa Isaiah 28, ayaw naman ninyo. Sabi niyo pang bata, lalala, dadadada, kaya kayo bihag, may problema, hindi na kayo makawala sa inyong mga pagsubok. Why? Dahil binigyan ko kayo ng resting place, let the weary rest, and this is your resting place. This is your refreshing. Pero ayaw naman ninyo. Kasi pag ito'y nakuha natin, naintindihan natin ang gift na ito, kung bakit ito'y kailangan nasa atin, you will live and work in rested lives. Naghahanap buhay kayo, hindi kayo bagabag. Namumuhay kayo kahit mamaya wala kayong pambayad, hindi kayo mag-aalala kung saan manggagaling. Why? Because you always pray in tongues. And as you practice it, urala, bashiki, la 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 la, baby talk. La la la, da da da, la 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 la, da da da. Why? Ang nagtatrabaho lang, voice box, larynx, and your lips. I will repeat it. Tingnan yung bibig ko ngayon, walang tigil, pero I will pray in tongues. Shara bashikia, shakadadakia, labashikidakia, shakadadakia, labashikidadakia. Ano napansin nyo? Hindi kasing ingay nung kanina, yung movement ng bibig. Bakit? Ang nagtatrabaho lang ay voice box, larynx, at lips. Lahat ng organs nyo nakapahinga. Lahat ng inyong internal organs, ang inyong mind is unfruitful. Di para kayong tulog. Di ba pag tulog, na-energize tayo? Di para kayong tulog. At the same time, yun ang sinasabi ang terrible words at dino-join ng Holy Spirit kasi yun ang language ng heaven. Yun ang language ng heaven. Yung ating dasal na vernacular na intercept niya ng kaaway. Ngayon kung kayo ay you are used to praying in tongues, kaya nga sabi ni Saint Paul, that's why I pray more in tongues than any one of you. Nakuha niya ang sikreto. At pag kayo nagpipray in tongues, lalo sa panahon ng worship natin, you graduate to singing in tongues. At maggugulat kayo, the great phenomena here is, pag kayo'y nag-worship and you pray in tongues, nakikita nyo ba, wala naman nag-uusap sa worship team, sabay-sabay humihinto. Ibig sabihin, pumalagit na ang Panginoon sa ating kalagitnaan. At ito ang pag-invite ng angels. Kung gusto nyo makita, when you worship, pray in tongues, even in your devotions. Ngayon, pag kayo'y faithful sa praying in tongues, singing in tongues, anong susunod? The gift of tongues. Magkaiba po ang gift of tongues kaysa praying in tongues. Gift of tongues is a ministry like the ministry of faith, healing. Kaya nakasama sa 9 gifts. Whew. At hindi lahat binigyan ng gift of tongues, lahat binigyan, at ang praying in tongues ay good for all. Pero ang ministry of tongues is a special gift. At ito ang pintuan ng other gifts. Doon sa gift of tongues, mababa ang interpretation. I have experienced and I have been exposed since 1981 to different congregations in different countries where people exercise the gift of tongues with their interpretation of tongues. Kasi yung pong gift of tongues, yung po mismo, ay si Lord ang nagsasalita. Yung pong interpretation of tongues, yan ang message sa inyo in the vernacular. At mahalaga yun lalo sa future ng isang congregation o sa future mo para alam mo kung saan ka lumalakad. Kasi yung gift of tongues plus interpretation of tongues equals prophecy. At yung prophecy, andun ang general, directive prophecy at personal prophecy. Anong gagawin mo sa buhay mo? Kaya napakahalagang ma-exercise natin ang gifts. Lalo sa ngayon, maraming Kristiyano ang Christian movement na advance na ng advance, but they forgot the basic. Subukan niyo yung ating worship, praying in the Spirit. Makita niyo, sabay-sabay kayo.
At makikita ninyo, you will see Jesus Christ in your midst. Malakas ang loob kong sabihin sa inyo because I have seen the Lord. I have seen the Lord in December 9, 1981. Ako'y lubog sa problema. I have 7 criminal cases. Wala akong pag-asang manalo. Meron pa akong pinirmahang dokumento na enough to pin me down and put me to jail. But when the Lord talked to me and I saw the Lord, I was acquitted for lack of merit. I know. Kasi, pinakamahalaga yung patotoo. Have you experienced Him? Sabi nga po ng mga Berean Christians, naniniwala kami sa Kristo mo. That because you told us about Him. But kami mismo, we walk with Him. We experienced Him. We heard from Him. He walked with us. Yun ang gusto kong maranasan ninyo as the congregation of Global Heart. I want the Lord. You want to hear from God. You want to walk with the Lord so that there will be many manifestations. And we will celebrate life, amen, not death. The lame must walk. People who are in bondage will be delivered. Ang hirap po ng nasa suffering. Napakahirap. Kaya kailangan may humango. Yung mga patotoo natin, yung how the Lord moves. We need an experiential knowledge of the Lord Jesus Christ, the living Word in our midst. And that can only happen if we put to practice the operation of the gifts of the Holy Spirit in our midst. Hallelujah. Kaya nga groaning. So as we groan, how do you groan? Para nga daw babaeng nanganganak, di ba sabi? Like the pain in childbirth. Paano ba nanganganak? Meron ba nanganganak na nakangiti? Ako, nakaranas ako ng 2 panganak. Sa bahay pareho. Sa bundok eh. Oh. Kay Attorney Jen, 2 araw ako nagle-labor. Hindi ako nagsasabi. Ang asawa ko'y wala. Nasa barko. Napakahirap po. Pero, andun ako sa isang sulok. Oh! Rabashikia. Paano mga anak? Paano kayo go-grown in the Holy Spirit? Oh, Rabashikia. Ho, Rabashika, Daya Labashikia. Hura Labashikaya, Bashikia. Ura Labashikia, Bashikida Dakia. Oh, Rabashiki, Daya Labashikia. My mind is unfruitful, hindi ko naiintindihan. Pero binitbit na ng Holy Spirit papuntang langit sa trono mismo ng God the Father ang aking prayer. You groan. Hebrew word rachap, R-A-C-H-A-P-H. Brooding over. Limliman nyo ang inyong mga prayer request, ang inyong kalagayan, limliman nyo hanggang sa ito'y mangitlog at maging sisiw. Huwag kayong hihinto. Kaya nga ito ang highest form ng praying in tongues. Tinan mo, akala ko talagang praying in tongues. Iba pa pala yung gift of tongues at iba pa pala yung groaning. Pero nagsisimula lahat sa praying in tongues. Tinan niyo mga kapatid, nung ako dati, bata-bata pa ako, sumakay ako sa jeep. Kitang-kita kong holdapan. Hawa ko, rakashika talaga. Sa mga ganun, hindi naman kayo magdadasal ng malakas. Samayin nyo lang. Kaya nga, fervent mental prayer. It is an aid of war, fervent prayer. It is a complete sign of God's action within us. It is a powerful weapon against Satan. No, it is, when you pray in tongues, you talk to God and not to men. Gusto niyo bang kausap si Lord? Gusto niyo makita sa Jeremiah 33:3, call unto me. I will answer you and know things and tell you things you know nothing about. Yan ang magandang telephone number ni Lord na sinasabi natin lagi. Keep praying in tongues. Ang dali-dali. Ang tao ang ayaw. Diyos ko, tagal-tagal mo na sa kalagayang yan. Ang tagal-tagal mo na sa problemang yan, di ka pa nadideliver. Bakit? Hindi naman nakakarating sa langit eh. Nai-intercept kaya ng kaaway sa Book of Daniel, di ba? Daniel 10.
Na-intercept. Ngayon, ano ang prayer na hindi na-intercept? Yan. Di ba? Yan ang hagdan mo, yan ang iyong Jacob's ladder para makapanhik manaog ang iyong mga anghel. So, then you have the gift of faith. Lalakas ang faith nyo. At ang Biblia, pag binasa nyo, it's not a literature. When you're used to praying in tongues, hindi kayo magiging bukis bilang mananampalataya o bilang pastor. When you read the word, it is not a literature. Makikita nyo kung paano gumalaw. Kung paano mag-italize, printed siya, pero paano siya mag-italize. Kung paano siya maghango ng rhema. At magugulat kayo, pag kayo nag-aral ng Bible commentaries, nauna ang inyong revelation, yun. And it happens. It works. Kaya, pagbasa mo ng Biblia, kasi ako, sabi ng anak ko, Mami, parang naituro mo na yan. Yes. Pero ang Word of God has 3,000 meanings. Depende sa bigay ng Holy Spirit. Kaya nga good news eh. Pagkain araw-araw, mana. Sabi ko nung hugutin ko, groaning. Why? I know this congregation has a lot of groanings. Kayo lang nakakaalam niyan. Kasi ang sabi ko, Lord, ano ang pulso ng congregation? You have lots of groanings. Di lang kayo naimik dyan. Dami niyong hinaing, dami niyong iyak, dami niyong problemang dinadaanan. And who would listen to that groanings? And how do you bring that groanings to the Lord? Bring it by using your praying in tongues. Bring it, and then you will experience the literal presence of the Holy Spirit groaning in your behalf, groaning over your sufferings, groaning over your bankruptcy, groaning about your difficulties, kung paano kanya hahanguin. I hope and pray a time will come in your life. Ako po, like this January, andyan na lahat ang bayarin, renewal na lisensya, mga permit, lahat-lahat, na wala kang hawak. Hindi sapat yung hawak mo para i-materialize, i-put to use ang iyong January expenditures. Nalalaki talaga, di ba, sister? But you will be amazed. Kung paano kagaling mag-budget ang langit. At paano magduktong-duktong. Magugulat ka na lang. Sasabihin ng iyong GCash, oops! Okay, ba saan ang galing? Tapos, kanino isang araw, sabi ko, Lord, kailangan ako'y dumaldal para ako'y magkapera. Ay, walang na-hire sa akin para dumaldal. Ba? Kahapon may message ako, Pastora, pwede ho ba kayo mag-professor? Online. Sabi ko, anong subject? Iya, kunyari. Gusto naman. Sabi niya, economics, taxation, real estate finance. Sabi ko, anong course? Sabi niya, Bachelor of Science in Real Estate Management, MBA, tsaka Masteral Degree in Real Estate Management. Sabi ko, tingnan mo yan. Ay, kapatid, 37 na ako. Pero ang tinuturoan ko doktor, abogado, engineers, developers. Ano yung ginagawa ko? Kala nyo, magaling ako, ha? Ang ginagawa ko, binibigyan ng assignment. Siyempre, may PowerPoint sila. Sasarado ko yung video, saka audio. Picture ako ng picture. Pagdating na, okay, tapos na kayo? Opo. Okay. Ako na magdadaldal. Saan ka doon ko kinuha sa lecture sila? Ba't mapahirapan ko pa sarili ko? Ano yung tinga eh? Sunod billing. Ayun na. Oh, di ba? Kasi sabi ng Lord, come to me, those who are heavily laden. My burden is easy. My yoke is light. I will give you rest. Pwede ka palang rested kahit professor ka. Oh, nakaganda ng blouse sa itaas. Online eh. Pero short sa ilalim. It's the Holy Ghost of fire that is
keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. At ang isang sikreto para hindi kayo tamaan ng kaidaran, maging masayahin kayo. And the effect of your union with the Holy Spirit as you pray in tongues is joy. Kaya yung mga nakaranas, tumanggap ng praying in tongues for the first time, di ba sobrang saya nyo? Pati buhok nyo tumatawa, maintain that posture. You will never be the same. Kasi ang haba pa. At palalim pala yan ng palalim. Naku, grabe, sabi ko ganito pala to. Hanggang dumating sa inyo ang gift of vision. Yung mga word of knowledge, makikita nyo, word of knowledge. Malayo yung tao, nalalakita mo ng yayari, parang sine. Word of knowledge yun. Word of wisdom. Sa isang sitwasyon ang gusot-gusot, hindi nila alam kung paano lulusot, pero ikaw ay nag-iisang nasa iyo palang solusyon, isang salita lang. Kaya nga word of wisdom, hindi words. Isang keyword is enough to unlock the situation. Katulad kagabi, may tinanggap akong message. Ate, sabi nung grupo na kasama, ako ang kasama sa laban. Ate, ano ka rin, hindi namin maintindihan. Hindi ko rin naman naiintindihan. Dahil naman ako abogado, at ako'y abogalgal. Nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, wow, praise God! Yung sarado, nagbukas. Sinuspend lahat yung mga ginagawang trabahong kalulugso ng isang buong bayan dahil doon sa sulat kong ginawa na uwido. Huminto at ikukonsulta pa raw sa mataas para i-epekto yung idea na yon. Praise God. Nakakatawa. Kaya nga, pag kayo'y na kay Lord at kayo'y lutong-luto sa practicing of the gifts of the Holy Spirit na andyan na naman sa inyo, kaya nga in you, the glory in you. Yung nasa labas yun, nasa loob mo na. Ikaw ang mayaman. Kaya nga sabi, prosperity starts from the inside. Nasa iyo na yan, nasa loob ng katawan mo, ng katauhan mo. Hindi mo lang ginagamit. Mas meditate mo kasi yung problema mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, meditate on my word, day in and day out. And you will be prosperous and successful. Tingnan nyo, bakit kayo hindi successful? You meditate on your problems, day in and day out. Kaya ka aburido at hindi ka nakakalusot diyan. Anong sinabi, meditate on the word? Why? What happened when you meditate on the word? Bubuka yung word, bibigyan ka ng methods and procedures. Pero para makuha mo ang actual rhema of the word, kailangan nagtatangs ka. Para hindi ka, you get things out of context. Kung hindi yung mismong word na yun ay nagkakaroon ng buhay at yun ang iyong gagawin, ang linaw-linaw ng methods, ng instructions, bababa, kaya nga, the word of God is universal. Bababa yan sa antas ng iyong buhay, katalinuhan, karanasan. Kaya madali mo may apply. Ang pinakamabigat sa atin ay kung sinasabi mong may word of God ka, ay bakit walang nangyayari sa iyong buhay? Palagi ka na lang naandyan. Something good must happen out of the situation. Because Christians have no accidents. They have only incidents to praise God. Kaya makakalabas ka dyan pag binigyan ka niya ng gagawin. Regardless of your age, regardless of your condition. Diba? Ay, hindi ko kayang i-contain, no? Now, mga kapatid, the bigger picture of the book of Romans 8:28 in our midst. In all things, God works together for good. For those who love Him and are called according to His purpose. Ang mga Kristiyano, ito lang ang kino-quote. Nakalimutan nila yung verse 18 hanggang 28, 27. Gaganda at pupwesto ang lahat ng bagay, in all things God works together for good. Kung gagawin natin yung iba. The verse 18 to 27. Kaya I challenge your faith. Basahin niyo ito ng maliwanag. At ngayong naunawaan natin, ang laki pala ng ating responsibilidad.
Depende sa ating groaning. Nakasalalay ang mga bundok, ang mga halaman, lahat ng nature sa atin na nabubulok pag hindi tayo kumilos. Paano yan? Kung ang ating environment ay bulok, paano tayo mamumuhay dito? At lahat ng yan, nakasalalay doon sa gifting of the Holy Spirit. Kaya dito, muli ko pong uulitin. God has given us power that He has not given to the people of old. According to Ephesians 3, from verse 14 to 20. There's a kind of power working in us. I bow down my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, from whom every family got its name in heaven and on earth, that He will grant you, according to His riches and glory, to be strengthened with might in your inner man. How do you strengthen your might in your inner man? Pray in tongues. Para bumaba ang power at mag-join ng Holy Spirit para yung masasamang elemento ng iyong katauhan ay matanggal niya at maging kapani-paniwala ka sa iyong buhay. Okay? Kaya mga kapatid, to Him who is able, according to the power that worketh in us, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend the breadth, the depth, the length of the love of Christ Jesus that is in us. Diba? And to Him who is able to do exceedingly abundantly beyond the things that we hope for or think of, according to the power that worketh in us, there is a power working inside of us. At yun ang makakatulong sa atin, hindi natin kaya, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. This mountain shall be removed. These obstacles will be removed only by the power of the Lord. In Zechariah 4:6. Ano mang bigat niyang daladala mong yan, hindi natin kaya yan. Mataas ang iyong pinag-aralan, mataas ang atas mo sa buhay, you cannot do it. Apart from the vine, walang magagawa ang branches. We need the Lord. Ang akin lang po, I hope and pray that you will experience literally the living Christ inside of you. The presence of the Holy Spirit, para ito po hindi mahirap ang pagtakbo niyo sa buhay. And you will realize, ang dami niyo palang pwedeng magawa na hindi niyo akalaing kayang-kaya niyo palang gawin. Given with difficult assignments, akala mo hindi mo kaya. Pag ini-assign sa iyo ni Lord yung maraming problemang yun, meron siyang layunin doon. Kailangan lang makuha natin ang gist, and you can only get that as you pray in tongues. Kasi as you pray in tongues, ako po sa aking karanasan, as I pray in tongues, nagda-diversify ako ng gift of tongues. At ang kadalasan ng interpretation na binibigay ni Lord, yun ang aking ginagawa. No? Hindi ako nagre-rely sa aking understanding. Mahina eh. Mahina. Kaya I hope and pray that starting today, you will exercise the gift. In our worship, you will render singing in tongues. Gusto ko maranasan yung sinasabi ko na sabay-sabay kayong hihinto na hindi yung sinasadya. At the peak of worship, tayo nung bago-bago pa ang community ito, we see angels in the front. Madami. All time at the peak of worship. Kasi ang tongues prevalent. Yun ang language nila eh. Pag nahalimbawa, anya sila sa labas, narinig niya ng nagtatangs, teka, pinag-uusap, yun ang mga kauri natin, may mga bakit lang salita natin na sinasabi nila? So, pagdating nila, that's when problems are solved. Deliverance is done. There is healing. Kahit mga bukol yan o anumang mga problema yan, doon nagkakaroon ng deliverance. Kaya nga sabi mga kapatid, I have experienced it. Tingnan ninyo, bago ako magwakas. Ebidensya laban sa akin. Pinapirma pa ako. Nagtalbugan at cheque kong parang popcorn. E di demanda. Dahil mercy sa katatangas. Anong ginawa ni Lord? Yung ebidensya laban sa akin na pinapirma ako ng madaling araw at gunpoint. Ano nangyari? Nanakaw sa bag ng kalaban ko.
Di acquitted ako for lack of merit. Oh, bahay kong mapuporclose. Asian financial crisis. Oh, sabi ng gwardiya, ma'am, mahirap po't baka kayo manakawan. Sabi ko doon sa gwardiya ng subdivision, pumasok ko kayo. Sabi niya, pumasok naman. O, sa tingin niyo ba may mananakaw? Wala namang mananakaw eh. Kaya wala akong iupa ng apartment. Tingnan niyo mga kapatid. Sa tindi ng aking groaning, harabashikidadakiya. Oh, yakap ko ang puno ng saging dun sa dulo ng lote. Yakap ko ang puno ng saging. Nakarinig ako ng boses. Ang prayer ko kasi, lalo mo akong pabayaan, huwag mo kaming pabayaan. Kayo ba namang yan, madaling araw, makarinig kayo ng boses? Yakap-yakap niyo ang puno ng saging. Kailan kita pinabayaan? Di takbo akong pauwi. Yung asawa ko, natutulog pa. Alam, lalaki walang pera, tulog yan ang tulog eh. Babae ang gagawa ng paraan. Sabi niya, andun pa rin ang problema, andun pa rin ang foreclosure. Pero magtataka kayo sa kapangyarihan at kalakasan inyong tinanggap na karang kaya niyong bumuhat ng kahit anong bigat. Nagbihis ako, punta ako ng Alabang, papunta ng Makati para harapin ang foreclosure. Tingnan niyo. Akalain nyo, pagdating sa jeep, nakita ko yung mama nagbabasa ng dyaryo. Bangko Pilipino is closed. Ay, sabi ko kayo, sir, akin na lang po ang dyaryo niya, bilhin ko na lang. Balik uli ako sa bahay. Sabi ng asawa ko, bakit wala kang lakas na loob harapin ang problema natin? Hindi, sarado na yung sa halip na tayo ang ma-foreclose, siya ang na-foreclose. Eh di, aburido ng mga tao, nagbankran na, di ba? Diyan sa atin, meron diyang Mercury Drug, dating Bangko Pilipino yan. Mamamalengke ako ngayon, sabi ko, nako, 3,000 lang ang pera namin, ando sa bangko. Maliit pa nung si Ayan eh. Sabi ko kay Lord, sabi ko, pakinggan niyo to ha, napaka-personal ito. Lord, salamat sinarado mo ang bangko. Pero makikiusap ako sa yung buksan mo ng isang araw lang. Kukuhanin ko lang ang pera at wala kaming pamalengke. Magugutom ang mga anak ko. Kung talagang naniniwala ka sa faith mo, madaling araw, pabihis na ako. Nakapila na ako doon sa Mercury Drug. Sa Pilam. Kaya nakapila ako. Aba, ay bago sumikat ang araw, lagpas na ng gate ng Pilam ang mga taong nakapila. Sabi ko, hindi, nasa una ako eh. Pagdating sa ika-10, sarado ito. Kita niyo ang prophet's mouth? Kami lang 10 ang makakakuha. True enough. Pang-10 akong nakaunahan eh. Naniniwala akong bubuksan ng bangko, kaya naandun ako. Alam niyo kapatid, nakuha ko aking 3,000 piso. Sabi ko kay Lord, pabulong pa ako kay Lord. Kasi, very personal nga relasyon niyo eh. Lord, pakisarado na. Wala akong ibabayad sa bahay ko. O, tamo, hanggang ngayon, di na nagbukas. Tapos, ang receivership lang ng SEC ang bukas. Kaya nang binabayaran ko ng 50, 100. And out of that house, mga kapatid, ang dami ko ng bahay. Doon lang sa farm, 10 pala. Why? Yun ang anointing. Lord, sarado mo na. Nakinig naman, sinarado nga. Meron pang isa, si Ayan at si Jen, maliit pa. Sabi ng asawa ko, gipit na gipit kami, hirap na hirap kami. Alam paano ba ang mga bata? Sabi ko, iuwi natin sa ina, sa nanay ko sa Batulaw, sa Tagaytay. Sige, uwi natin. Di naihatid ng ama. Di bumalik na, pamasahe lang. Ngayon hapon na, sabi niya, gutom na ako, wala tayong bigas, wala tayong kapera-pera. Sabi niya sa akin, sabi ko, the Lord will provide. Hindi pa siya masyadong luto eh. Kakristyano niya ako. The Lord will provide. After, siguro matagal-tagal na. Hindi, masama na ang lasa ko, gutom na ako. Sabi ko, the Lord will provide. The Lord will provide ka, then the Lord will provide. Sabi ko sa'yo, masama na ang aking tiyan, gutom na ako. Parang gusto nang umiyak. Biglang nag-ring ang telepono. Tumawag yung isa niyang kaibigan doon sa Melanie Marquez. Sabi niya, Sally, andyan ba kayong si Erneng? Ako,
pwede ba kayong pumarito? Maglakad na lang kayo at kami nagluto ng hapunan at bagong dating si Cesar. Naku, di kami mag-asawa yung magka-holding hands hanggang doon sa may puno ng duhat. Sabi niya, bilisan mo ang pagliligpit ng pinggan, tumulong ka sa kusina, ha? Ikaw kakayo ka magkabalatan ko itong kakakahiya. Sabi niya, magka-holding hands kami ganyan. Sabi niya, di bale, hindi naman magugutom ating mga anak, nakikikain na sa aming nanay sa Batulaw. Hindi ko makalimutan to. Nariala sa akin ng Panginoon para ma-encourage kayo. Pagdating doon sa bahay, nakitulong na nga ako. Itong asawa ko panay ang dungaw na ganyan. Sabi ko, huwag ka namang palata. Huwag ka namang palata. Ay, Diyos ko. Tapos nung kumakain na kami kung ngiti ng asawa ko, sayang-saya siya. Pauwi na kami, sabi nga, di wala rin naman kinabukasan kakainin ng breakfast. Sabi ng mag-asawa, ay, dala na ika-ari at bigay ko sa inyo. Binigyan pa siya ng $100. Sabi niya, masusundo ko ng mga anak ko. Kapatid, kahit sabihin lang, walang-wala na tayo, sasabihin mo, the Lord will provide. The Lord will provide. The Lord will provide. Kung ito'y nangyari sa amin, pwede naman yung sabihin kay Lord, sige Lord, sarado mo na ang bangko. Yun nga lang, kawawa. Ang mga depositor, wala eh. Diba? Even it takes one man to pray and faithful to the Lord. Provided that man is faithful to God, He will turn the whole world upside down just to please you. Ganon siya. He will single you out from the rest. Dahil magagawa siya ng magandang testimony sa'yo. At bawat testimony mo, lumalaya ang creation. Bawat patotoo mo, lumalaya ang mga bundok, lumalaya ang mga hayop sa kagubatan, lumalaya ang mga halaman sa mga uod. Hallelujah! Ganun katindi ang role natin. The glory in us has to be revealed. Kaya mga kapatid, wake up. Kailangan tayo ay proactive Christianity. Hindi yan, Sister, bakit ganun? Sinabi na nga, tumawag sa langit, bigyan na nga ng telephone number, katamad-tamad mag-dial. Diba? Kaya mga kapatid, I will end this lecture with joy, knowing that the Holy Spirit lives in us. The Lord Jesus Christ. It's no longer I that liveth. It's no longer you that liveth. It's no longer you that liveth. Sino pa ba namang mabubuhay? Sa dami ng problema mong pinadaanan, bagsak ka na doon. Pero tamirpak na ikaw ay nabubuhay. Why? It is because of Christ in you, living inside of you, the hope of your glory. Kaya huwag tayong mahinaan ng loob, ano man ang ating kalagayan. Rise up, exercise your faith, exercise your gifts, and see what can happen in your midst. Ngayon, may ginagawa ang Panginoon sa ating kabi-kabila. Mamaya, sa ating pag-uwi, bow down before the Lord. At pag tayo nagwo-worship, pag tayo mahiyang sumayaw, anong sabi ni King David? I will dance. I will be mad for my king. Kahit sabihin ng asawa niya nakakahiya. Diba? Yung tatawa sa iyong pag-worship, mababaog yun. Baog ang pamumuhay. Huwag tayong mahiya. Alam nyo, ako kada lakad ko dyan, umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, in my lifetime, I want to see a building of our own. Ayokong iwanan ng anak ko sa pangungupahan. At alam ko, meron na siyang pinipinto na pagpapalang malaki. Kaya, yung ating faith, kailangan buhay eh. Di ba? Buhay. Buhay na buhay. Hindi kayo habang buhay mga upahan. You will be, lahat ng owners nasa inyo. Home owners, ship owners, money owners, bank owners. Amen? At makikita nyo na as you move in the anointing of the Holy Ghost,
you will never be the same. Because Jesus will walk with you. He will speak to you. Lord, pwede bang isarado mo na uli ang bangko? Oh, you are the witness. Hanggang ngayon sarado pa. Bayad na ako. Oh. Tapos magkano ang bili ko doon sa lote ko? 85,000. Ngayon it's 40,000 per square. Oh. Sinabi nila maririmata ka. Sabi ni Lord, hindi. Kung sino mang ririmata sa anak ko, siya kung ririmatahin. Bakit? Pag ikaw ay na kay Lord, maraming divine reversals ang mangyayari sa iyong buhay. Sabi mo, sister, may edad na ako. Maganda nga yung may edad ka na. Kasi mapipilitan siyang ibigay dahil kakaunti na ang panahon natin sa mundo. Kaya mga kapatid, I encourage you, can you please stand up and let us pray?